sa dalangin ay ating itataas. Handog ay paglilingkod sa bayan at sa Diyos. Hatid ay katotohanan at pagbabago. 1458 DCJV. Huwag magpahuli sa mga napapanahong balita. Talakayin, bigyang diin at aksyonan ang iba't ibang impormasyon at kaganapan. Mga balita at talakayan. Balitayan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa himpilang kaibigan mo, DZJV 1458. Dito ka na sa Maike. Balita at talakayan. Balitayan. Oras sa buong kabuluan ng Pilipinas, ganap ng 8 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Magandang hapon, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kayo patuloy na nakikinig sa pinakamaimpluwensyang himpilan ng radyo sa Calabarzon, DZJV 1458. Dito ka na sa Maike. Ngayon po'y araw ng Biyernes, ika-13 sa buwan ng Nobyembre taong 2015. Ako po ang inyong kaibigan Yvonne Castillo, kasamang buong puwersa ng DZJV Field Correspondents at ang maghatid sa inyo ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabarzon. Ito po ang Balitayan. Balita. 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 Sa ulo ng mga nagbabagang balita ngayong hapon, Russian President Vladimir Putin kinausap si Pinoy hinggil sa hindi nito pagdalo sa APEC Summit. Non-attendance ni Indonesian President Joko Widodo ikinalungkot ng Malacanang. Reklamo naman laban kay Senator Grace Poe submitted for resolution na sa Law Department. At West Philippine Sea issue dadalhin pa rin umano sa APEC Summit. Balita. 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 Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ng Malacanang na tumawag at nagpaliwanag na si Russian President Vladimir Putin kay Pangulong Aquino kaugnay sa hindi pagdalo sa APEC Leaders Summit sa susunod na linggo. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, personal na ring inihayag ni Putin na si Russian Prime Minister Medvedev ang mangunguna sa kanilang delegasyon sa APEC Summit. Ayon kay Valte, nauunawaan naman daw ni Pangulong Aquino ang dahilan ni Putin at sinigundahang mananatili na lamang sa Russia para asikasuhin ang local issue doon. Itinanggi naman ni Valte na may iba pang mas malalim na dahilan sa hindi pagpunta ni Putin sa Pilipinas. Hindi rin masasagot ni Valte kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Aquino at Medvedev dahil sa nauna nang naitakdang meeting ni Aquino at Putin sa sideline sana ng APEC Leaders Summit. Balita. 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 Samantala, ikinalungkot naman ng Malacanang ang hindi rin pagdalo ni Indonesian President Joko Widodo sa APEC Leaders Summit. Pero patuloy pa raw hinihintay ng Malacanang ang official written letter ng Indonesian government hinggil sa hindi pagpunta ni Widodo sa Pilipinas. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, sayang ang hindi pagdalo ni Widodo dahil mahalagang partner at miyembro ng ekonomiya ang Indonesia. Ayon kay Valte, nauunawaan nila ang problemang kinakaharap ng Indonesia hinggil sa haze, kaya hindi makadalo si Widodo sa APEC Leaders Summit sa November 18 to 19. Nakikiusap din ang pangunawa ang Malacanang sa publiko sa hindi pagpunta ni na Russian President Vladimir Putin at Widodo sa Pilipinas na host ng APEC Summit ngayong taon. Balita. 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 Submitted for resolution na ng Commission on Elections o COMELEC Law Department ang disqualification case ni Senator Grace Poe na inihain ni Rizalito David noong nakaraang buwan. Si David ay una na ring nagreklamo laban kay Poe sa Senate Electoral Tribunal o SET para sa citizenship issue. Dahil dito posibleng maiakyat na rin sa division level ang pagkwestiyon ni David sa citizenship ng presidential candidate. Matatandaang kamakailan ay dininig na rin sa COMELEC ang unang reklamong inihain ni Attorney Estrella El Amparo
laban sa senadora. Balita! 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 Samantala, nakahanda naman ang Amerika na dalhin sa 23rd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting sa Pilipinas ang usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea o South China Sea. Sinabi ni White House spokesman Josh Earnest na sa hire o nasa isip at magiging bukang bibig ng mga leader na dadalo sa APEC Summit ang kontrobersyal na usapin. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng China na dalhin sa mga multilateral forums ang issue sa territorial dispute. Una nang sinabi ng Beijing na ang issue sa West Philippine Sea ay dapat na resolbahin sa pamamagitan ng direktang dialogue sa pagitan ng mga claimants lamang at hindi kasali ang Estados Unidos. Ngunit ayon sa White House, hindi maiwasang matalakay ang issue lalo't maraming claimants ng mga pinag-aagawang teritoryo ay miyembro rin ng APEC. Ang 90% ng South China Sea ay inaangkin ng China ngunit mayroon ding claim ang Pilipinas, Malaysia, Brunei, Taiwan at Vietnam. Ang APEC Summit dito sa Maynila ay ang unang pagkakataon din na maghaharap sina US President Barack Obama at Chinese President Xi Jinping simula ng lalong umigting ang tensyon sa pagitan ng dalawang world powers dahil sa pag-deploy ng mga barkong pandigma ng Estados Unidos para magpatrolya sa reclamation ng China sa West Philippine Sea. At ilang araw nga bago ang pagdalaw ni Obama sa Pilipinas, kinumpirma ng Pentagon ang panibagong misyon na isinagawa ng kanilang mga B-52 bomber planes malapit sa reclamation ng China sa Spratly Islands. Kaya naman inaabangan ang paghaharap ni na Obama at Xi Jinping sa APEC Summit dito sa Pilipinas. Balita! 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 Mga balitang Calabarzon dito po sa lalawigan ng Laguna. Mister na nagsauli ng pitaka niyang napulot, umani ng papuri. Sa detalye, narito ang ating kaibigan Kevin Pamatmat. Kevin Kamin. Yes, kaibigang Ugon, at umani nga ng maraming kapoto sa social media. Ang isang mister makaraang magsauli nga ito ng kanyang pitakang napulot mismo sa pampasaherong bus. At ayon nga sa ating panayam sa mister, galing siyang Kalamba kung saan nakasabay nito ang estudyante na patungo nga ng UPLB at di naman nabanggit ng estudyante na naiwan niya ang kanyang pitaka na naglalaman naman ng 1,517 pesos. At agad nga niya itong ipinost sa FB kung saan ganap ng ikaapat naman ng kahapon ay agad na nagtungo itong si Rowen Char Ilagan na residente ng lungsod ng Kalamba upang magpasalamat at personal na naibalik sa kanya at nang maibalik nga itong kanyang pitaka dahil sa kabayanihan, kabutihang ginawa itong si Ginoong Billy Elmo na residente naman ng Bayside, Barangay Calyos, Santa Cruz, Laguna. Mula sa lalawigan ng Laguna ko si Kevin Pamatmat para sa DCJB 1458, kaibigan mo. Maraming salamat, Kevin Pamatmat. Balita! 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 Desidido pa rin umano si Manila International Airport Authority o MIAA General Manager Jose Angel Honrado na tapusin ng 7 pang buwan sa pwesto sa kabila ng kontrobersya ng tanim o laglagbala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Matatanda ang kahapon ay nakaharap ni na Honrado at DOTC Secretary June Abaya ang mga biktima ng tanimbala kung saan nagsori pa ang kalihim sa sinapit na mga naapektuhan ng iskandalo. Naistuloy ng ilang senador na pagbitiwin na ang MIAA dahil sa kakulangan nito ng aksyon sa mga iskandalo sa airport. Pero para kay Honrado, hindi ang resignation ang solusyon sa issue at tanging si Pangulong Aquino lamang ang may karapatang utusan siyang bumaba sa tungkulin. Batay sa record ng MIA, si Honrado na ang may pinakamahabang panahon na nanungkulan bilang airport chief ng Pilipinas. Samantala dahil sa dumaraming kaso ng nahuhulihan ng bala, kusa nang nagtalaga ng mga tauhan ng Public Attorney's Office o PAO nagagabay sa mga naaresto para mapangalagaan ang kanilang karapatan. Balita! 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 Samantala mga kaibigan, pinasuspende muna ng Philippine National Police o PNP simula Lunes, November 16 ang lahat ng mga inisyong permit to carry firearms outside of residence sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay PNP PIO Chief Police Chief Inspector Wilben Mayor, ito ay bilang bahagi pa rin ng ipatutupad na seguridad sa panahon ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meeting. Tatagal ang temporary suspension
suspension ng PTC FOR sa Biyernes, November 20, kasabay ng pagtatapos ng APEC Summit. Inatasan na rin ni PNP Chief Director General Ricardo Marquez, si NCRPO Director Joel Pagdilaw na ipatupad ng buong higpit ang kautosang ito. Ang sinumang lalabag dito ay maaaring makulong ng hanggang 6 na taon. Balita! 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 Aabot naman sa 8 bilyong piso ang utang ng gobyerno sa mga retiradong pulis ayon kay retired Police Chief Superintendent Alin Evasco, Vice President for Mindanao ng Philippine National Police Retirees Association. Sinabi ni Evasco na 26 na buwan nang hindi ibinibigay ang retirement pay ng nasa 20,000 pulis na nagretiro ika-30 ng Hunyo taong 2009 o mas maaga pa. Ito ay dahil umano sa kawalan ng budget. Bukod pa rito, ikinababahalaan niya nila ang bagong patakaran ni Budget Secretary Florencio Abad na hindi nakasama ang mga retiradong pulis sa aumento para sa mga aktibong pulis. Labagaan niya ito sa umiiral na pambansang batas bilang 8551 o ang Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998 na nagsasabing dapat kapag may aumento ang mga aktibo pa sa serbisyo, may aumento rin ang mga retirado na. Dagdag pa ni Evasco, hindi sila nakonsulta bago isulat ang bagong panukala. Balita! 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 Kasunod naman ang mainit na usapin sa pinag-aagawang teritoryo ng West Philippine Sea, kumpirmadong magiging seatmate si Pangulong Aquino at Chinese President Xi Jinping sa darating na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa susunod na linggo. Ito ay mismong kinumpirma ni National Organizing Committee Director General Mariano Painor at ipinaliwanag na ito'y kasama sa isinasagawa ng APEC kung saan ang dati kasalukuyan at ang susunod na bansa na mag-host ay magkakatabi sa mga gaganaping pagpupulong. Dagdag pa ni Painor, isang pagkakataon umano ito para kay Pangulong Aquino at President Xi Jinping sa isang bilateral kung naisin man nila. Nabatid na ang China ang nakaraang host ng APEC Summit noong nakaraang taon, habang ang Peru naman ang nakalinyang magiging country host sa susunod na taon. Balita! 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 Tiniyak naman po ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na hindi naman maaapektuhan ang kanilang military operations sa kabila ng paglalaan nila ng mga tauhan para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Ito'y matapos itaas ng AFP sa Blue Alert ang estado ng kanilang alerto noong Miyerkules. Sinabi ni AFP PAO Chief Colonel Noel De Toyato, sapat na bilang lamang umano ang kanilang inilaan para sa APEC at karamihan sa mga ito ay tauhan ng Joint Task Force National Capital Region na makakatuwang ng Philippine National Police. Partikular sa mga ipapakalat ng AFP ang Civil Disturbance Management Unit para bantayan ang mga grupong magtatakang maglunsad ng mga kilos protesta. Sakali man anyang uminit ang sitwasyon, handa rin umano ang AFP na magdagdag pa ng mga tauhan sakaling may mangyaring hindi maganda o emergency. Nilinaw din ni De Toyato na walang kinalaman sa terror threat ang pagtataas nila ng alerto. Balita! 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 Antabayan na naman sa aming pagbabalik. Aso sa Peru, nakakuha ng Guinness World Record sa pagsakay sa skateboard. Ilang opisyal sa Sultan Kudarat pinasisibak. Stephen Curry, malaki ang posibilidad na palitan si LeBron sa pinakamagaling na basketball players ayon sa mga expert. Mga mall, ininspeksyon dahil sa mga peking Christmas lights. Oras 20 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Balitayan. Ang oras na ito ay hatid ng Unitop General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. 198, 199, 200. Hay, Mare, para saan ba yan? pambili sana ni Nene para sa susunod na pasukan. Halika! Samahan na kitang mamili sa Unitop General Merchandise Santa Rosa, Laguna. Maraming pagpipilian. May home and office supplies, furnitures, clothes, electrical, and hardware needs. Mga quality items na kasya sa budget mo. Tara, Mare! Naku, matutuwa nito si Nene. For more details, please contact 049-534-0855. Unitop General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. Daddy, wala pa ba si Inday? Ngayon lang niya nag-day off na hindi umuwi Sino maiiwan kay baby? Kailangan kong maisara yung deal sa kliyente. Ngayon pa naman kailangan natin ng perang pang-ambag sa pang-dialysis ni tatay. Ma'am Grace, si Almira po ito. Di po makakapasok si nanay. Nasa ospital po siya.
ma'am, kailangan daw po operahan ng nanay ko. Pasensya na kayo, ma'am. Babali po sana kami ng pampa-opera ni inay. Naku, hindi ko pa naman naikuha ng PhilHealth si Inday. Pananagutan ng bawat amot ang iparehistro, ipagbayad at i-report ang PhilHealth contributions ng kanilang mga kasambahay. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa alingmang tanggapan ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Pag may Joel Villanueva, may TESDA. Pag may TESDA, may libreng training at scholarship. Pag may training at scholarship, may trabaho. Pag may trabaho, buhay ay sasaya. Binuo ni Joel Villanueva sa TESDA ang mga libreng scholarship na swak sa mga naghihintay na trabaho. Trabahong maganda ang sweldo, kapartner ang mga sikat na kumpanya dito at abroad. Dahil kay Joel Villanueva ng TESDA, milyong-milyong buhay na ang sumaya. Buhay nyo, sasaya rin sa TESDA ni Joel Villanueva. Pasyal na sa TESDA. Huwag magpahuli sa mga napapanahong balita. Talakayin, bigyang diin at aksyonan ang iba't ibang impormasyon at kaganapan. Mga balita at talakayan. Balitayan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa himpilang Kaibigan Mo, DZJV 1458. Dito ka na sa Maike. Mapapanood at mapapakinggan ang DZJV 1458 sa pamamagitan ng live internet radio streaming sa www.dzjv.ph. Kaya dito ka na sa Maike. Balitang Trapiko. Oras 22 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Mga kaibigan, alamin po natin ang lagay ng trapiko sa unang distrito ng Laguna. Mula po sa Laguna Traffic Management Office, District 1. Narito po ang ating kaibigan Wendy Igmen. Miss Wendy, good afternoon. Magandang hapon sa iyo, kaibigan Ibon. Narito ang lagay ng trapiko dito sa unang distrito ng Laguna. Mula sa area ng San Pedro, sa bahagi ng Nueva hanggang Pasita ay banayad ang daloy ng trapiko. Sa area naman ng Binyang, sa bahagi ng Binyang Intersection hanggang Pavilion Mall ay banayad ang daloy ng trapiko. Sa area naman ng Santa Rosa, sa bahagi ng Tagapo hanggang SM City ay banayad ang daloy ng trapiko. Sa bahagi naman ng Walter Mart ay banayad ang daloy ng trapiko. Sa bahagi naman ng Balibago hanggang Golden City ay banayad ang daloy ng trapiko. At yan ang latest sa lagay ng trapiko dito sa unang distrito ng Laguna mula dito sa Laguna Traffic Management Office, District 1. Ako ang inyong kaibigan, Wendy Iglen, para sa DCJB 1458, kaibigan mo. Maraming salamat, kaibigang Wendy Igmen. Balitang Trapiko. Balita sa Ibayong Dagat. Nakuha ng isang English Bulldog ang Guinness World Record na sumakay sa skateboard at dumaan sa pinakamahabang human tunnel sa bansang Peru. Ang 3 gulang na si Otto ay sumakay sa skateboard at dumaan sa ilalim ng hita ng may 30 mga katao na nakalinya. Mismong si Guinness World Records adjudicator Sarah Kessen ang nagpresenta ng pagkilala sa nasabing aso. Sinabi naman ng may-ari na sina Luciana Viale at Robert Ricards, naging inspirasyon nila ang isang video ng aso na may record na pinakamabilis na asong nakasakay sa skateboard. Balita sa Ibayong Dagat. Samantala, hindi pa tiyak ng US forces kung kasamang namatay sa atake nila sa Syria si Mohammed M. Sawi na responsable sa brutal na pagpugot sa mga bihag nila. Si Mwazi na tinawag din na Jihadi John ay makailang beses nang lumabas sa mga video na brutal na pamumugot. Tiwala naman ang mga senior US official na kasama si Mwazi sa napatay sa kanilang pinakahuling atake. Dagdag naman ni Pentagon Press Secretary Peter Cook, nalula ng sasakyan si Mwazi nang isagawa nila ang strike mula sa drone. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Ilang opisyal sa Palimbang, Sultan Kudarat ang pinasisibak ni Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa kasong grave misconduct. Kabilang sa pinatatanggal ng Ombudsman, sina Palimbang Municipal Treasurer Francis Nadar, Municipal Accountant Zaida Apil at Municipal Budget Officer Pukoga Makakuwa. Lumabas sa investigasyon ng anti-graft body na nagkaroon ng labag sa batas na disbursement checks at withdrawal ng pondo noong Abril hanggang Hunyo taong 2010.
Dahil dito, tinatawan na rin ng perpetual disqualification o hindi maaaring magtrabaho sa alinmang tanggapan ng gobyerno ang naturang mga opisyal at forfeited na rin ang kanilang retirement benefits. Umaabot sa 13 million pesos ang sinasabing napunta kay Nadar sa pamamagitan ng checking account ng kanilang munisipyo. Lumalabas na wala namang ginawang proyekto kaya naging questionable ang pagsasabuatan ng mga ito na mailabas ang nasabing halaga ng pondo. Bili ng ombudsman na agad ipatupad ang kautusan sa lalong madaling panahon. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Samantala, kumpiyansa naman si Mr. Niven Makirang, Katiklan Jetty Port Administrator na maaabot ang tourist arrival na 1.5 million ngayong 2015 sa isla ng Boracay kaugnay ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na gaganapin sa bansa. Naniniwala si Makirang na may positibong epekto sa industriya ng turismo sa bansa, partikular sa Boracay ang pagsidatingan ng nasa 10,000 mga delegado sa APEC Summit mula sa 21 member economies. Malaki umano ang posibilidad na ilan sa mga ito ay magbabakasyon muna sa isla bago bumalik sa kani-kanilang mga bansa. Sa kabila nito, nangangamba rin si Makirang dahil sa pagkansela ng ilang mga domestic at international flights sa pagdeklara ng no-fly zone na maaaring makabawas sa buhos ng mga turista. Sa ngayon, ay umaabot umano sa mahigit 1.2 million ang tourist arrival sa Boracay simula Enero hanggang Oktubre ng kasalukuyang taon. Sports Balita. Para naman sa ating sports balita, narito ang ating sports buddy, Paulo G. Mga kaibigan, maraming mga basketball experts sa buong mundo ang naniniwalang papalitan na ni MVP Stephen Curry si LeBron James bilang best basketball player in the world. Ito ay manapos na patuloy ang pagtaas ng puntos na nagagawa nito. Sa 10 laro na ang huli ay naagawa ito ng 46 points. Ayon sa mga basketball analysts na kahit na 9 na taon pa lamang si NBA star Curry ay naipapakita niya na nakafocus ito sa pagpasok ng bola kapag hawak nito at kahit may bantay pa ito. Ang pagkakaroon din daw ng magandang ball movement ay hindi masyadong nagpapanik kapag binabantayan na isang naging armas ni Curry sa kanyang mga panalo. Ikunumpara rin ng isang basketball expert na halos nahigitan ni Curry ang kanyang shooting percentage noong nakaraang taon sa 10 laro pa lamang na nilaro ng Golden State Warriors ngayong season. Nakapagtala ng 286 na 3 points na nagawa si Curry noong nakaraang season habang ngayon ay target niya na mahigitan ito. Ang ilang mga may tuturing na mahigpit na katunggali ay si 6'3" MVP James na may injury sa likod, Kevin Love na meron ding injury, ganoon din si Kevin Durant, habang si Houston Rockets player James Harden ay hindi masyado gumaganda o magandang laro ngayong season. Sports Balita. Nakuha ng Golden State Warriors ang kanilang 10 sunod na panalo kontra sa Minnesota Timberwolves sa score ng 129-116. Nagtala ng 46 points si MVP Stephen Curry. Naging masaklap naman ang pagkatalo ng Utah Jazz sa Miami sa score ng 91-92. Pinangunahan ni Chris Bosh ang panalo ng Heat na nagtala ng 25 points at 4 na assist. Samantala mga kaibigan, sinimulan ng inspeksyonin ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga shopping mall sa Metro Manila laban sa mga ibinebentang peking Christmas lights. Ito'y upang matiyak na sertipikado at hindi substandard ang mga ibinebentang Christmas lights. Una na nga pong inamin ng DTI na may mga nakakalasot pa ring mga hindi sertipikadong Christmas lights sa mga pamilihan. Tinayuhan ng DTI ang publiko na maging maingat sa pagbili ng palamuting pailaw at huwag maengganyo sa mga murang halaga lamang. Siguraduhin may import, commodity clearance o ICC stickers ang bibilihing Christmas lights, ngunit maging mapanuri pa rin dahil may mga peking ICC stickers. Ang tunay nga po na ICC mark ay foil-like hologram stickers na may ICC seal, serial number at year of certification. Madalas pinagmumula ng sunog ang mga hindi sertipikadong Christmas lights. Dagdag pa ng DTI, magduda na umano kapag ang ibinebentang Christmas lights
ay nasa halagang 60 pesos hanggang 80 pesos per pack dahil ang tunay umanong presyo ng isang Christmas light na may genuine ICC sticker ay naglalaro sa pagitan ng 300 pesos hanggang 500 pesos per pack. Kaugnay nito, nagbabala rin ang Bureau of Fire Protection o BFP sa pagbili ng mga Christmas lights dahil maaaring maging mitya ito ng sunog. Ayon kay Fire Superintendent Renato Marcial, head ng Public Information Services ng BFP, dapat nabilhin ng publiko ang mga Christmas lights na may ICC sticker at certified ng Department of Trade and Industry o DTI. Business Balita. Samantala, nabiti naman ang pagpapatibay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa panukalang batas para sa aumento ng sahod ng mga empleyado ng gobyerno simula sa susunod na taon matapos hindi ito makakuha ng sertipikasyon kay Pangulong Aquino. Halos alas 8 na ng gabi ng Miyerkules nang isalang sa Viva Voce voting ang House Bill HB 6268 para sa ikalawang pagbasa, subalit dahil hindi sinertipikahan ni Aquino ito bilang urgent bill ay hindi ito ay diniretso sa ikatlo at huling pagbasa. Matapos ayunan ni Aquino ang nasabing panukala o Salary Standardization Law o SSL of 2015 noong Martes, ay agad na isinalang sa committee hearing ang nasabing panukala noong Miyerkules at pinagtibay ito sa committee level sa loob lamang ng halos 3 oras na pagdinig bago inakyat agad sa plenaryo para sa ikalawang pagbasa. Subalit, ayon kay Belmonte, pagtitibayin sa ikatlo at huling pagbasa ang nasabing panukala pagbalik ng mga ito sa kanilang trabaho pagkatapos ng APEC Summit. Sa ilalim ng nasabing panukala, ang Pangulo ng Bansa, partikular na ang papalit kay Pangulong Aquino, ang higit na makikinabang dahil mula sa kasalukuyang 120,000 pesos na buwan ng sahod ay tataas ito ng halos 400,000 pesos. Balita! 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 Oras mga kaibigan, 32 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Antabayan na naman ang talakayan sa pagbabalik ng Balitayan. Ang oras na ito ay hatid ng Unitop General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. Sino ang mag-aakala? Ang malungkot na buhay ni Jerome na bago isang araw, buhay ay sumaya sa tulong ni Joel Villanueva sa training trabaho program ng TESDA na bibigyan ni Joel ang kabataan ng training na magaling, swak sa trabahong naghihintay. Trabahong maganda ang sweldo. Kapartner ang mga sikat na kumpanyang naghihintay sa'yo. Masayang pagbabago. Sa TESDA ho, sumaya ang buhay ko. Buhay nyo? Sasaya rin sa TESDA. Pasyal na sa TESDA. Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2, dito may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Commandment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kami ng best friends ko, super mahilig sa coffee. Of course, Glorious Blend. Like me, I love Glorious Blend Slimming Coffee. May L-carnitine para sa weight loss habang binabawasan ang fatigue. For me, walang masasarap sa Glorious Blend 4-in-1 coffee. Merong malunggay para mas healthy. My favorite is Glorious Blend 5-in-1 coffee. Merong added na brown rice. Ako naman, gusto ko ng Glorious Blend 7-in-1 coffee. Meron ng mangustin, calcium, and gotu-cola. Lahat ng coffee na Glorious Blend, pinatamis ng sweet and sweet stevia. Perfect for us na conscious sa timbang and sa health. 0 calories, 0 fat, 0 sodium, 0 carbohydrates, and 0 cholesterol. Also available, Glorious Blend 7-in-1 Chocomix. The perfect summer drink for kids. Just add ice. Sa DZJB 1458, may K akong umasenso. Ikaw, may K ka ba? DZJB 1458, dito ka na sa may K. Balitang Trapiko. Oras 35 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Mga kaibigan, alamin po natin ang lagay ng trapiko sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Laguna mula po sa Laguna Traffic Management Office District 2. Narito po ang ating kaibigan Karen Lupilino. Miss Karen, good afternoon.
Yes, magandang hapon po sa iyo, Miss Yvonne Castillo. Narito po ang lagay ng trapiko dito sa ikalawang distrito ng Laguna. Sa mga oras po na ito, dumako tayo sa area ng Mamatid. Sa ngayon po, katamtaman naman ang lagay ng trapiko. At ang area naman ng checkpoint, gain din naman, katamtaman pa rin ang lagay ng trapiko. Samantala, ang area po ng Lawa, katamtaman ang lagay ng trapiko. At maging ang area po ng Calamba Crossing, patuloy namang katamtaman ang lagay ng trapiko. Sa area naman ng Real, sa mga oras po na ito, ay nagbo-volume po ang ating mga sasakyan, ngunit tuloy-tuloy naman po ang daloy ng trapiko. Ang area po ng LISP, gayon din po ang Turbina, katamtaman pa naman ang lagay ng trapiko. At maging ang area po ng Halang Intersection sa mga oras na ito, katamtaman pa rin ang lagay ng trapiko. Sa area po ng Pansol, patuloy na katamtaman ang lagay ng trapiko. At ang area po natin sa area ng Los Baños, katamtaman pa rin ang lagay ng trapiko. At yan ang latest sa lagay ng trapiko dito sa ikalawang distrito ng Laguna. Mula sa Laguna Traffic Management Office, District 2. Ako ang inyong kaibigan, Karen Lupilino, para sa DCJB 1458. Kaibigan mo. Maraming salamat, kaibigang Karen Lupelino. Balitang Trapiko. Halakayan! 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 At syempre mga kaibigan, dadako na nga po tayo sa ating talakayan ng programa pa rin Balitayan. At muli, isang magandang hapon po ng Friday sa lahat ng mga kaibigan natin sa buong Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Maging sa lahat ng panig na naaabot ng nag-iisang himpilang kaibigan mo, ang DZJV 1458. Dito ka na sa Maykay. Naku, tamang-tama pag Friday, sweldo day na rin, ano mga kaibigan. Kaya katulad nga ho ng palagi nating pinapaalala, ingat-ingat hindi lamang po sa paggastos ng ating mga pera, kundi lalo tigit doon po sa mga kawatan na naglipa na, lalo na nga po ngayong panahon ng Kapaskuhan. Pero syempre, ilan po muna ang mga pag-uulat. Dako po tayo sa lalawigan ng Cavite. Isang driver ang patay matapos barilin sa lungsod ng Dasmariñas. Sa detalye, narito ang ating kaibigan Lynn Salud Villaluz. Lynn, kamin. Maraming salamat kaibigang Ibon. Isang driver ang binaril sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, Barangay Sector 1, Dasmariñas City. Agad naman nagtungo ang kapulisan ng Dasmariñas Police Station sa nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng pulis, dakong alas 8 ng gabi, ang biktima ay binaril habang sinagmamaneho ng jeepney sa nasabing bayan. Ang di nakikilalang suspect, ang biktima ay kilala na si Alfredo Calina na sa Wasunggulan driver, residente ng Barangay Palok, Dasmariñas City. Itinagtamo ng tama ng baril sa kanyang sentido na naging sanhi ng pagkamatay. Patuloy pa rin ang investigasyon sa Dasmariñas Police Station sa pinangyarihan. Mula sa lalawigan ng Cavite, Lynn Salud Villaluz sa DCJB 458, kaibigan mo. Maraming salamat, Lynn Salud Villaluz. Samantala mga kaibigan, dito naman po sa lalawigan ng Laguna, Dangerous Drug Board, pangungunahan ng isang linggong Drug Abuse Prevention and Control Week. Diyan po yan sa bayan ng Malvar sa lalawigan ng Batangas. Sa detalye, narito po ang ating kaibigan Robert Maico. Robert, kamin. Yes, kaibigan Ibon, ang Office of the President Dangerous Drug Board ay mag-kick off ng at pangungunahan ng Drug Abuse Prevention and Control Week 2015 o DAPSI sa Malvar Cultural Center sa Lunes, November 16. Ang DAPSI ay sineselebrate every third week ng November pursuant to the Presidential Proclamation number 124 na pinirmahan noong 2001. At ang tema ngayong taon, kaibigan na Ibon, ito ay magpopol November 15 to 21. At ang tema, let's develop our lives, our communities, our identity without drugs. Ang observance ng o naglalayon ang DAPSI na i-increase yung awareness ng maraming Pilipino para doon lamang hindi lamang sa epekto ng droga sa katawan, kundi epekto nito sa social, economic at political development ng bansa. Ang highlight nito, kaibigan na Ibon, ay ang Motor and Bike Riders Caravan, Anti-Drug Shootout or YEL, at ang on-the-spot painting contest na ina-adapt nito ang kanilang tema na let's develop our lives, our communities, our identity without drugs. Pero ito may mga premyong naghihintay mga kaibigan na Ibon at special awards. Samantala, magkakaroon din ng 43rd anniversary and recognition rights ang DDB o yung Dangerous Drug Board sa mga institusyon at ahensya
at involved dito sa isang nakapag-contribute dito sa anti-drug abuse efforts. Kaya lamang ay gaganapin ito sa November 24 dahil inatras ang date nito na hindi na isabay sa isang linggong Drug Abuse Prevention Control Week dahil sa APEC na magaganap sa isang linggo. Mula sa lalawigan ng Batangas, Robert Michael para sa DCGB 1458, kaibigan mo. Maraming salamat, Robert Michael. Sa lalawigan pa rin po ng Batangas, isang estudyante naman ang patay matapos namang magbigti dyan po sa bayan ng Balete. Sa detalye, narito ang ating kaibigan Nestor Burgos. Nestor, Kamin. Nakita ang bangkay ng isang estudyante na nakabiting at nakatali ng kulay asul ng likod ang leg nito. At tinatayang nasa 4 na pie ang haba. Nakita ito ng kanyang tiyus na si Alex Resaba. Pero bago nagbigti ang biktima na pumunta muna ito sa isang eskwelahan o pumasok muna ito sa school na nang ito ay paalis na, ibinigay niya yung susi sa kanyang teacher at dahil siya yung nag-iingat ng susi ng kanilang classroom. Pero nung gabi na, dakong alas 6 ng gabi, nakitang nakabitin sa kisame ang biktima. Si Marco Resaba Calandra, 17 taong gulang, grade 8 student at residente ng Sitio sa Ensin, Barangay Malabanan, Balete, Batangas ang nagbigti. Sa ngayon, ang biktima ay inilagay na o inilagas na sa isang punerarya sa Balete, Batangas. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng pulisya kung mayroong foul play sa pangyayari. Kaya natin mula rito sa lalawigan ng Batangas, Nestor Burgos para sa DCJV 1458, kaibigan mo. Maraming salamat, Nestor Burgos. At kanina, mga kaibigan, atin pong tinatalakay yung patungkol po doon sa pagbili ng Christmas lights na kailangan meron nga pong import commodity clearance o yun nga pong ICC stickers. Di ba kanina nga po ating pinaalalahanan ng ating mga kababayan na kailangan po nating maging mapanuri dahil nga po meron ng din ngayong mga nagkalat na mga peking ICC stickers. Ito po yung tunay na ICC mark, mga kaibigan. Ito ay foil-like hologram stickers na meron pong ICC seal o ICC seal, serial number at year of certification. Ayan po yung lagi nating tatandaan sa pagbili po ng Christmas lights at sa pagtingin kung ang mga ICC stickers nga ba ay peke or tunay. Ay mahirap po kasi ngayon mga kaibigan, gumagawa ng pamamaraan ng ating pamahalaan para mabigyan po tayo ng ilang mga security or safety measures sa pagbili po ng mga Christmas decorations, lalo na yung pwedeng maging sanhi ng sakuna katulad nga po ng sunog. Pero syempre, katulad din ng nababanggit natin, marami din talaga tayong mga kababayan na mga naglipa na dyan na wala hong konsensya para lamang makakita ng sarili nilang pera. Kailangan mas maging wais na nga lang po tayo. And again, yung presyo nito, mga kaibigan, kapag 60 to 80 pesos per pack, magduda na nga daw ho tayo. Yan po ay ayon sa DTI dahil ang tunay nga pong presyo ng isang Christmas light na meron nga pong totoong ICC stickers ay naglalaro sa pagitan ng 300 pesos hanggang 500 pesos per pack. Siyempre, mas maganda kung yun pong makakasama natin sa pagbili ng mga pailaw o yun nga pong Christmas lights, meron pong sapat na kaalaman para at least nga naman, diba, enjoy ang lahat sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Diba, yung mafe-feel natin ang spirit ng Christmas sa pamamagitan ng pagde-decorate kasi nakagawian ho talaga yan ng mga Pinoy. Okay, nako, eto naman mga kaibigan, napakaganda po ng ordinansa na actually ipinatutupad na rin naman ho doon sa ilang mga lugar dito po sa atin sa Pilipinas. Halimbawa, yung ilang mga ordinansang ganito sa iba't ibang barangay. Kasi di ba mas maganda kung sa barangay mag-uumpisa, syempre dapat meron ng bayan para mai-adapt ng mga barangay yung mga ganitong klase ng panukala para magtuloy-tuloy hanggang sa buong Pilipinas. Nagdesisyon na nga po ang konseho ng Quezon City na ipasara ang mga computer shops na tatanggap ng mga estudyante sa oras ng kanilang mga klase. Ayon nga po sa isang konsehal ng Quezon City,
Ang desisyon na ito ay base nga po sa Ordinance number 2163 na nagsasabing ang mga estudyante, partikular nga po ang mga menor de edad ay hindi maaaring magtungo sa mga internet shop sa mga oras na alas 4 hanggang alas 11 ng gabi. Nakakatanggap nga daw po ng maraming reklamo ang mga magulang ng mga estudyante dahil po sa mga ginagawang cutting classes ng kanilang mga anak na tambay umano sa mga computer shops. O diba, ito po ay hindi lamang nangyayari diyan po sa Quezon City, kundi maging sa iba't ibang parte po ng ating bansa. Huwag na tayong lumayo, dito na lamang po sa atin sa rehiyon ng Calabarzon sa lalawigan ng Laguna. Ang dami na rin po talagang mga nagiging reklamo ng mga magulang dahil yung kanilang mga anak nalalaman na lamang nila ang daming bagsak na grado. Akala nila pumapasok sa mga eskwelahan, yun pala hindi o di kaya naman po ay nagka-cutting classes. Dito rin po pumapasok yung proper time management sa parte ng ating mga estudyante, lalo na po doon sa mga magulang. At syempre, malaking puntos din po kung hindi lamang sa mga estudyante at magulang pero lalo't higit doon po sa ating mga negosyante. Magbabayad ng kaukulang piyansa na 2,000 pesos ang sinumang internet shops owner na lumalabag dito o lumabag. 5,000 naman ang para sa ikatlong paglabag at haharap sa mga kaukulang parusa na aabot ng hanggang mas marami pang taon. Depende po doon sa mga paglabag na gagawin ng mga internet shops. Diba? Kasi nga naman, merong mga ganyan mga kaibigan, nakakatuwa yung ilang mga internet shops na talagang meron silang polisiya doon mismo. Kasi nga, ina-adapt din yung mga ordinansa o sumusunod po doon sa ordinansa ng isang lugar. Kailangan, pag estudyante ka, lalo na pag mga high school o di kaya naman mga elementary, pag estudyante, lalo na naka-uniforme, bawal kang pumasok ng internet shop, lalo na kung class hour. Kasi hindi naman katulad ng mga kolehiyala na meron silang mga vacant time. Siyempre, mas kailangan nila mag-computer, mag-internet para makapag-research, halimbawa ng kanilang mga project, ng mga assignment, ng mga research studies. Pero itong mga menor de edad, lalo na yung mga online games, yung mga offline games na yan, nako, talaga naman hong nakaka-addict kapag hindi ho natin na-maintain or hindi natin na-disiplina yung mga kabataan natin. Kasi yung iba, diba, imbis na kumakain, ang ginagawa yung baon titipirin para lamang ho makapaglaro sa computer o kaya makagamit ng mga computer or makapasok sa mga internet cafe or computer shops para ho magkaroon ng kanilang mga activities. Kasi bukod po dito, medyo nagli-lead din po kasi ito sa disgrasya. Lalo na medyo nai-involve sila doon sa bisyo like doon sa sugal. Lalo na kapag mahilig ng maglaro ng mga online games. Syempre, nandiyan na yung pustahan. O pag may involved na pera ang isang laro, yan po ay kino-considered ng sugal. O imbis na mapaganda ang buhay, medyo napapariwara ang ending. Ayan, meron talagang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Kaya dapat give and take process sa pamilya, sa gobyerno at maging sa ating mga negosyante. Oras po natin mga kaibigan, 49 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang balitayan makalipas lamang ang ilang paalala. Ang oras na ito ay hatid ng Unitop General Merchandise Santa Rosa, Laguna, your friendly budget store. Experience the freshness and the beauty of nature in its purest form. Unwind at the centerpiece of agricultural landscape. Come to Costales Nature Farms and experience farm tourism at its best. Costales Nature Farms offers you the ultimate farm tourism experience. Call 0917-538-2360 or visit our website at www.costalesnaturefarms.com. Pag may Joel Villanueva, may TESDA. Pag may TESDA, may libreng training at scholarship. Pag may training at scholarship, may trabaho. Pag may trabaho, buhay ay sasaya. Binuo ni Joel Villanueva sa TESDA ang mga libreng scholarship na swak sa mga naghihintay na trabaho. Trabahong maganda ang sweldo, kapartner ang mga sikat na kumpanya dito at abroad. Dahil kay Joel Villanueva ng TESDA, milyong-milyong buhay na ang sumaya. Buhay nyo, sasaya rin sa TESDA ni Joel Villanueva. Pasyal na sa TESDA. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan tuwing Miyerkules alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kasama ang ating kabalikat sa Wastong Nutrisyon, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores.
DZJV 1458. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. One Nutrition, One Nation. Huwag magpahuli sa mga napapanahong balita. Talakayin, bigyang diin at aksyonan ang iba't ibang impormasyon at kaganapan. Mga balita at talakayan. Balitayan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa himpilang Kaibigan Mo, DZJV 1458. Dito ka na sa Maike. Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko kayang magpatawad. Talaga kapag binago ni Lord, gusto ko nang magbago. Ginawa ko naman lahat Hirap na ako sa sakit na ito. Magiging faithful na ako. Ang sarap maglingkod kay Lord. Lahat daw ng bawal masarap gawin. Nais ko na makawala sa ganitong sitwasyon. Ayoko na! Nagbabasa na ako ng Bible. Gusto ko na mamatay! Sino bang dapat lapitan ko? Jesus saves. Jesus cares. Jesus is the life giver. Mapapakinggan na rin ang programang Life Giver sa DZJB 1458 tuwing Sabado alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Bilang kabataan, May K kaming ipahayag ang aming opinyon at saloobin. ikaw, may K ka ba? DZJB 1458, dito ka na sa may K. Halakayan! 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 Oras mga kaibigan, 52 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon at syempre tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating talakayan ng programa pa rin Balitayan. Balik po tayo dyan sa lalawigan po ng Batangas. Isang ginang naman ang inareklamo ang sariling mister dahil may kabit dyan po sa lungsod ng Lipa. Alamin natin ang detalye kay Nestor Burgos. Nestor, Kamin. Minsan pa umano ng ginang ang naging kalaguyo ng kanyang mister. Kung kaya nung una ay nababalitaan na niya na mayroong relasyon ng kanyang kapinsan at ang kanyang mister. Pero hindi siya nagpadala agad sa mga chismis. Pero nitong huli, personal na niyang pinuntahan ang tahanang tinitirahan ng kanyang asawa at ng kanyang kalaguyo sa Block 31, Lot 53, Transville Subdivision, Barangay Banay-Banay, Lipa City. Ito palang dalawa ay naninirahan na doon noong 2012 pa. Pero itinatanggi ng kanyang mister dahil umano, paano niya magagawa ito na palagi naman siyang abala sa kanyang trabaho. Nang matiyak ng ginang na totoong may relasyon sila ng kanyang pinsan, dito na nagtungo sa himpilan ng pulisya ng lungsod ng Lipa ang biktima na kinilala ng pulisya na si Ginang Alicia Cambalisa Flores, 53 taong gulang, may asawa, native at residente ng number 0385 Chico Street, Barangay Lamot 2, Talawan, Laguna. Nagkakaroon daw umano ng suffer emotionally ang kanyang mga anak dahil sa issue na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nang matiyak na nagsasama ng dalawa, sinampahan na ito ng concubinage. Ang mga suspect na magkalaguyo ay sina Joseph Ramos Flores, 52 taong gulang, may asawa, native lang Manila at nanonirahan sa naturang lugar o sa Block 31, Lot 53, Transville Subdivision, Barangay Banay-Banay, Lipa City. At ang tabit nito na pinangalanan ng pulisya, pero hindi natin babanggitin dahil babae ito, Yuda. Nakalagay lang, matanda na, businesswoman o negosyante at naninirahan din sa naturang lugar. Nakasampa na ang kasong concubinage, pero ang dalawa ay nagsasama pa rin sa kanilang illicit affair. Yan ating ulat mula rito sa lalawigan ng Batangas. Nestor Burgos para sa DZJB 1458. Kaibigan mo. Maraming salamat, Nestor Burgos. At ito basahin ko lamang yung ilan po sa komento, mga kaibigan, nung ating mga tagapakinig, partikular dyan po sa lalawigan ng Rizal, itong patungkol sa dress code na atin pong pinag-usapan kaninang umaga sa programang Diskarte. Ayan, kasi nga, meron din siyang
ilang karanasan. Kasi nga 'di ba hindi lamang sa dress code nagaganap yung sinasabi nating discrimination, lalo na nga po doon sa ating mga kababayan na talaga namang nangangailangan ng tulong. Ayon nga sa kanya, hindi nga lamang daw sa dress code nangyayari yung discrimination, kundi sa pagiging dayo din daw sa isang lugar, lalo na daw nga kapag hindi ganong kakilala doon sa isang lugar. Namatay daw kasi meron siyang experience na namatay yung kanyang tatay noong December at nilakad niya yung death certificate ng kanyang tatay. Nagbayad siya ng mga fees pero hindi niya alam na kulang pala yung dalang pera. Ang nangyari, nakiusap siya na kung pwede, medyo mailibre na lang doon sa balanse dahil wala na talaga siyang pera. Buti na lang meron daw siyang kababayan na nagtatrabaho sa isang city hall, doon nga po sa hindi na nabanggit na lugar, at lakas loob daw siya na nanghiram at hindi naman daw siya nabigo. Di na nga daw nagkaroon ng pensyon ang kanyang tatay dahil pinabayaan na ng mga taga DSWD. Ayan ako, sana ho talaga yung mga ganitong klase ng mga sitwasyon, sana ho talaga ito yung iniiwasan natin. Kasi nga, syempre, ang daming mga kababayan natin na umaasa din doon sa ating pamahalaan at nangangailangan. Kaya talagang nakakasama ng loob kapag nababalitaan pa natin mismo na yung mga empleyado ng gobyerno na dapat nagsisilbi ng tapat sa ating mga kababayan, sila pa yung gumagawa ng hindi maganda at sila pa yung nangungurakot ng pondo ng taong bayan. Ayan, kasi ang dami rin daw talaga na hindi magagandang nangyayari diyan po sa lalawigan ng Rizal. Partikular yung ilang mga krimen at syempre yung paggamit ng droga. Although marami naman daw nawawarningan, yun nga lang talaga hindi natin maiiwasan na meron pa rin talaga. Ayan, medyo i-correct lamang ho natin. Wala pa namang nagiging krimen na nangyayari dahil nga doon sa paggamit ng illegal na droga doon sa kanila. Although medyo tinatansya na nga mga kaibigan kasi winawarningan na, pero aantayin pa ho ba natin na may mangyari pong hindi maganda dahil lamang sa mga ganitong klase ng mga illegal na aktibidad. Kaya dapat sama-sama po natin talaga na pinagtutuunan ng atensyon hindi lamang yung malalaking issue ng ating lipunan, kundi sa pinakamaliit dahil dyan nga po nag-uumpisa yung paglaki ng isang problema. At syempre mga kaibigan, pansamantala kami po muna yung magpapaalam. Sa ngalan po ng ating mga field correspondents na kasama rin natin sa technical side, kaibigang Rowan Pagar. Ako po muli ang inyong kaibigan Yvonne Castillo. Antabayan na naman ang programang K2 dito. Kasama po ang ating mga kaibigan Zen Trinidad, Solozano at Robert Maico. Bangon Bago Pilipinas, happy weekend! Huwag magpahuli sa mga napapanahong balita. Talakayin, bigyang diin at aksyonan ang iba't ibang impormasyon at kaganapan. Mga balita at talakayan. Balitayan. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa himpilang kaibigan mo, DZJV 1458. Dito ka na sa Maike. Nakahandang lumamay sa'yo kahit ano pa man ang kalagayan mo. Sa bagyo man suliranin ay kaagapay, kabiguan man o tagumpay, magkakapit kamay sa dalangin ay ating itataas. Ay paglilingkod sa bayan at sa Diyos. Hatid ay katotohanan at pagbabago. 1458 DZJV. Ang susunod na programa ay hindi kumakatawan sa himpilan ng DZJV 1458. Ito ay may sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian. Inaasahan namin ang inyong patuloy na pagtangkilik.
Maraming salamat po. Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2, dito may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan? Tagal nang hindi pagkikita, sa inyo kami nasasabik na. Sarap ng ating pagsasama, kami po'y nag-aalala. Baka kami nalimutan na, ay naku, wag po sana. Kaya kami narito sa piling nyo, upang bawasan ang problema ng ulo nyo. Sa himig ng rock and roll, sama-sama tayo, maghawak-hawak ng kamay at lilipad tayo. Yes, magandang buhay mga kaibigan. Ako po muli ang inyong kaibigan Robert Maico. Magsama-sama na naman tayo sa isang oras na kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan dito lamang po sa programang K2 dito sa DCJB 1458. Mahalaga impormasyon na naman ang tatalakayin natin kaugnay sa mga issue sa Calabarzon at karatig nating rehiyon, maging sa napapanahong usapin sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. Makibahagi mga kaibigan upang marinig ang inyong mga kaalaman, kakayahan at kahit na opinyon pa man. Tama, kape-kape lang habang may mahalaga tayong pinag-uusapan. Kaya sama-sama tayo sa isang oras na K2 dito. Sa mga kaibigan, okay ba kayo diyan? Tagal nang hindi Okay, magandang hapon mga kababayan. Muli, ito ang inyong mga kaibigan, Sol Lozano dito sa K2 dito sa DCJB 1458, ang pinakamalakas at pinakikinggang radio station sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At sa ibang parte o bahagi ng Pilipinas sa ating mga kababayan sa Mindanao area. Buenos dias, bonitos, bonitas, mi amigos, mi amigas. Sa mga kapatid nating mga Muslim, inshallah, assalamualaikum mga egso. Sa mga kabisayaan, maayong hapon, maupay na hapon sa inyo gid nga tanan. Sa atong mga kaibigan sa mga Ilonggo, Cebuano, Waray, Bolano, malipayong pagpaminaw sa K2 dito. Siyempre, magtatampo din yung ating mga kababayan dito sa Luzon area. Sa Kabikulan, maray na hapon sa Indo Nagabus mga tugang. Sa Ilocania, kasama ang mga Kapampangan, Sambal, Ibanag, Itawis, Panggalatok na imbag na aldaw kada kayong ngamin mga kaibigan. At sa buong mundo, to all our friends who are tuning in right now via live streaming to www.dcjv.ph at sa mobile phone using m.ustream.tv channel /dcjv.1458. Have a pleasant day to each and everyone. Happy listening to K2 Dito. Okay, it's a Friday. Thank God it's Friday. The 13th of November. Okay, ingatan natin mga kaibigan. Meron tayong kasabihan, Friday the 13th. Pero mamaya sabihin natin na today also is the day of universal act of kindness. Kaya pag uwi natin sa bahay natin, kunti man lang maibigay natin kaligayan sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, malaking bagay yan. Itong kaibigan ninyo, si Kaibigang Sen, bumabati sa inyo magandang hapon. Sa ating mga kaibigan dyan sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon, at sa mga OFWs na sa abroad ngayon na nagtrabaho para sa kanilang pamilya. So, good afternoon sa inyo dyan, good evening, good morning, kasi magkaibang ating oras. Nandito na naman ang inyong kaibigan sa K2 dito, isang oras tayo magkasama sa himpilan ng DCJB. Sa himig ng rock and roll, sama-sama tayo.
Alright, magandang hapon din sa ating mga piling tagapakinig sa DZJB 1458. Mabuhay Philippines sa ating pag-host ng APEC, no, or the Asia Pacific Economic Cooperation Summit. Dito, pangalawang beses po sa Pilipinas. Kaya yung mga kaibigan natin in Chick, ni hao. Sa ating mga kaibigan sa ASEAN, salamat datang. Of course, may mga iba dyan, marunong na Espanyol. Buenas tardes. Yes. Yes mga kaibigan, no, makinig tayo at makitalakay dito po at mag-text lamang po sa numerong 0926-7422-338 at 0925-888-1458. At syempre yung ating mga pagdidiskusyon at tatalakayin ay syempre isasangguni natin sa mga eksperto. Mga kaibigan, ngayong araw na ito, Biyernes, syempre napakaswerte natin at kasama natin ang isang batikang abogado, si Attorney Aleta Tolentino. Siya po ay convenor ng Koalisyon ng Mamayan para sa Reforma at Executive Committee ng People Power Volunteers for Reform. At syempre siya rin sa kasalukuyan ang President ng St. John and Paul Colleges dito sa Calamba. At consultant din po siya ng PCSO. Okay ma'am, magandang hapon. On behalf of K2 dito, itong kaibigan natin si Robert, kaibigan Sol at Saul, kaibigan Sen, ay bumabati sa inyo. Magandang hapon and welcome to the program, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa inyong apat na mga pogi na nakapaligid sa akin. I feel so blessed. Sabi nga, Blessed Friday, at napapaligiran ako ng mga napakagaling at mga poging mga anchor dito at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Magandang hapon po sa aking pong mga kababayan sa Pampanga. Maya Payabak po. Yes. So, Abak, Gatpanapon na pala. Gatpanapon na. Maya Pagatpanapon. Okay. So, ngayon ay Friday. Ang ating topic ngayon is all about governance, no, and Yes, politics. So, kaya last Friday, mayroon tayong guest o Kumpats lang. Okay, no less than the former treasurer, no, National Treasurer, Ma'am Dinor Briones. At nabanggit niya na si good governance, yung civil society organization is really a part. Okay? At bago naman natin talakayin yan, nandito naman natin si Atty. Aleta sa loob na isang oras. Yung ating usual na mga kaibigan, babatiin muna natin kasi sila nakikinig ngayon. Yung ating monitoring dyan ngayon, nakikinig sila si Oscar Cawilan. Yes, oo. Kasama dun yung mga taga DSWD Financial Assistance. Ay pagka talaga namang nangangailangan ng financial, napakagaling nilang tumulong. Kaya nandyan sa may Calamba City Hall po, sila Ate Connie, sila Ma'am Jen at yung mga kasama pa nila. At hindi lang yan, kaibigan Robert, yung ating kaibigan na palaging pumupunta sa office, professor ng ano yan Dr. Vladimir Garcia, professor ng Master Program, Graduate School ng LCBA. Magandang hapon, Doc Garcia. Siyempre, binabati rin natin yung mga NGO, yung mga Kabalikat Charity, Kabalikat Charity Organization, yung Bantay Bayan, yung mga nakikinig sa atin madalas dahil lalo na ngayong Friday at alam nila na pinag-uusapan ng governance o yung civil society organization na alam nila na makakatulong sa kanila yung mga impormasyon na ating ipapaabot sa pamamagitan ng radyo. Okay. At hindi lang yan, kaibigang Robert, kinausap naman ako yung grupo ng kababaihan, yung Bailey Fitness Club. Yes. Kailan daw natin ituloy yung free medical activity. We have to attend muna sa isang planning session para natin maipurso. Okay? Kaibigan Sol. Okay, siyempre, hindi natin pwedeng kaligtaan ng mga ito dahil birthday nila today. Happy birthday sa mga nag-celebrate ng kanilang birthday ngayon. Nila si Novel Jan Lozano, si Roel Di Maray, kilala mo to, kasama natin at nagbe-birthday ngayon. Si John Pilor Buslatan, actually from Cebu, si Ryan Lozano, at magbe-birthday din bukas, no? Sabado, wala kasi tayong broadcast, kaya babatiin na rin natin yung pamangkin ko, si John Di Lozano. At sa Bicol, nakikinig sila ngayon via live streaming, si Ronnie Lozano, at isa pa naming pinsan na si Josie Lozano at Tia din. Magsabay sila ngayon. Kaya sila ngayon, masayang-masaya habang nakikinig sa atin via live streaming, ano? Si Eva Angelina Torla. Kilala mo rin yan, kaibigang Sen. Birthday din niya tomorrow. At yes, happy birthday. At sa Sunday, magbe-birthday din si Louie J. Lozano at Colonel
Ito si Colonel Rodolfo Gisem ng 2nd Infantry Division, magbe-birthday bukas, anong Sunday? Si Benji de Galicia. Ewan ko kung kilala nyo yan. Birthday din niya this coming Sunday. At, yes, at birthday rin ni, alam ko, tatakbong konsyal ito sa Calamba, si Miss M.M. Manalo. Birthday din niya this coming Sunday. At sa Monday, wag natin kalimutan, di tayo pagkakapihin ito. Si Miss Camille Malabanan, si Aba Camille Malabanan. Si Miss Aba, happy birthday. At Jocelyn Didario this coming Monday. So yun muna ang magbe-birthday ngayong araw na to hanggang Lunes. At siyempre pa yung ating mga tagapakinig via live streaming, no, sa Ustream, ang ating mga kamag-anak dyan sa United Kingdom, no, sa London. Kasi inabangan din nila yung ating mga Pinoy, di ba? Na nasa talagang finals na, no? At syempre doon sa Germany, sa Hong Kong, sa Los Angeles, sa Canada, lalo na. Kasi inaabangan din nila gawa nung ang kanilang mga, of course, no, yung mga heads of state and heads of government ay papunta rito sa ating bansa upang lumahok dito sa APEC. Okay, kaibigan Robert, as usual, imbitahin natin yung mga tagapakinig natin na magkape muna sila, magtimpla muna sila ng kape, kasi yun ang ating palaging sinasabi, magandang pinag-usapan sa pamagitan ng kape. Okay, yung nasa mga coffee shop ngayon, i-tune in na ninyo yung mga radio at nandito na naman tayo. Babalik kami, huwag kayong alis dyan, magtimpla muna kayong kape at makinig muna tayo sa magagandang paalaala. Sino nga bang uno sa bayan mo? Dapat matinong liderato, may malinis na puso at pagkatao, walang bahid na katiwalian, malawak at malalim ang karanasan, subok na pitibay ang kakayahan, at ang tanging hangad paglingkuran ng bayan. Pagpapatuloy ang simulain, tuwid na daan ay pag-iibayuhin, maunlad na buhay ay matatamasa at magpapatuloy ang reforma. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan. May kakayahan ang bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran. Sa tuwid na daan, marangal ang buhay. Sa tuwid na daan, may kapayapaan. May kinabukasan at pag-asa ng ating bayan. Huwag nang ibalik ang dating gawi, huwag nang hayaang huling mamayani. Katiwalian at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Huwag nang hayaang tayo ay pamunuan ng mga abusado sa kapangyarihan. Huwag nang dulutang tayo ay pagharian ng gusto-gusto ko ang ating kasarilan. Malayo-layo na rin ang ating narating, na itutuwid na ang maling gawain. Mahaba pang daang tatahakin, pagpatuloy ang tapat simulain. Magpapatuloy ang reforma. Magpapatuloy ang reforma. Sa tuwid na daan, tapat ang pamamahala. Sa tuwid na daan, walang katiwalian. Sa tuwid na daan, may sapat na kabuhayan. May kakayahan ng bawat mamamayan. Sa tuwid na daan, may kaunlaran.
Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipabaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang taong ito, walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Isa si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2, dito may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito. Kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Sa DZJB 1458, may K akong umasenso. Ikaw, may K ka ba? DZJB 1458, dito ka na sa may K. Yes mga kaibigan, ang oras natin alas 4:17, 4:17 PM. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Rising Uera International, ang #1 distributor ng King Humus Plus sa Pilipinas. Kapag may King Humus Plus ang lupa mo, siguradong sisigla ang lupa, sisigla ang ani, at syempre sisigla ang kita. Kaya mag King Humus Plus na. Para sa karagdagang impormasyon, makapag-ugnayan lamang kay Jerome Era sa numerong 0928-614-7773. Okay, kaibigang Robert, actually ang ating topic pag Friday is about governance, di ba? So, actually, base sa aking research, ito ay may position paper dito na si attorney Michael Jan Tamayo is Pantoligarao. And nagbigay siya ng general topics on governance. Kasi sa word itself, governance daw, it means to steer. Di ba? Kaya mag-elect nga tayo ng ating mga official, sila yung mag-steer o sila mag-guide, no? Parang barko. Tapos, minsan pag sinabi mo kasing governance, politics, sabi, masama, corrupt, di ba? Ang daming mga naghihirap. Bakit natin i-flaunt yung mahirap na ang kailangan nga natin, sabi nga din dito, sa kanyang study, the study of governance is generally attuned of the concept of democracy and how the government and the civil society arrive at the decision in meeting their needs. Okay? So, as the of course, nag-evolve kasi yung democracy. Okay? Democracy, of course, against niya na yung mga dictatorship, hindi naman tayo dictatorship. Although mayroon lang iba-ibang forms of kunting cultural differences pagdating sa democracy, di ba, kay Bang Saul? Ang importante natin dito is yung the public, lalo na yung APEC, kasama kasi dyan yung public, yung mga businessmen, yes, the private, which exactly the family, the business, yun ang private sector, the government, and the civil society. Yung tatlo must work together for the common good. Usually, pag nasa democracy, di ba, Tony, is always the common good ang ano natin. Yun ating focus. Kaya siguro mga kaibigan dyan sa labas, makinig kayo na andito tayo, very, tawag natin, informative or qualified, o kung say qualified, tama ba yung akin na Tony? Qualified person to speak on about civil society organization. Okay. Okay. Ang Compre po, sinabi nyo kanina, no? Kasama tayo sa Compre. Ang ibig pong sabihin ng Compre ay koalisyon ng mamamayan para sa reforma. So marami yan, marami po, koalisyon yan, no? Meron kaming mga membro na binuong organisasyon na, at yung iba naman ay
individual. So coalition kami. So kasama po dito ang PPVR kung saan ako ay membro ng ExCom, no, or Executive Committee. Ibig naman pong sabihin ng PPVR ay People Power Volunteers for Reform. So makita nyo, ito ay voluntaryo na pagsasamahan ng mga tao para isulong ang reforma sa ating gobyerno. Kaya tama po 'yon. Ang reforma o ang magandang pamamahala or good governance ay hindi po pwedeng sa gobyerno lang o sa namumuno lamang natin iasa, no? Kasama po dyan ang mamamayan. Ganun po ang ibig sabihin ng demokrasya. Yeah. Ang demokrasya ay boses ng mamamayan. Isang gobyerno na nakikinig sa boses ng mamamayan. Hindi lang yung kanilang boses, kung ano ang gusto nila. At ang maganda po dito sa nangyari dito sa kami, sa Compre, kami po ay nakikiisa sa ating gobyerno ngayon, sa pamahalaang Aquino, sa pagtupad, no, nitong tinatawag nating daang matuwid, no? Ito ang ibig sabihin ng daang matuwid. Hindi lang basta-basta ito slogan, no? Baka akala ng iba ito slogan, hindi po. Ito po ay isang klaseng pamamahala, no? Na nakatuon sa daang matuwid. In other words, righteous path. So lahat ng mga pamamahala o polisiya na hindi doon ang patungo ay inaalis natin. Hindi pwede. That is why ang ating ninalabanan, ang sinasabi natin, anti-corruption o laban sa korupsyon and anti-poverty o laban sa kahirapan. Yun yung ang plataforma de gobyerno nitong administrasyong ito na ating pinaglaban noong 2010 pa. No? So kasama tayo noong 2010 itong PPVR na sinuportahan natin ang daang matuwid. At nakita naman po natin bagamat yan ay hindi perpekto nga at hindi pagganap ang reforma, nakita natin na napakarami na ng reformang nagawa dito sa administrasyong Aquino. At yun ang gusto natin ipagpatuloy. At hindi lang ipagpapatuloy, kundi papalakasin at papalawakin. Yun ang aming binabantayan bilang CSO o Civil Society Organization. Mayroon ba tayong attorney na batayan, di ba? Ano bang mga dapat nating makikita na nangyari na para magiging perfect tawag natin na example, no? Or proof of performance na sa gobyerno natin na nangyayari na. Opo. Unang-una, kung makikita natin ang tatalakayin ko lang, marami no? Pero unang-unang napakagandang tatalakayin natin yung tinatawag nating 4Ps, okay? O conditional cash transfer. Ano ibig sabihin nito? Sa pamamagitan ng 4Ps na bibigyan ng pagkakataon at pag-asa yung mga nasa laylayan ng ating lipunan, no? The poorest of the poor, upang medyo makahinga-hinga sa kanilang kinalalagyan na nasadlakang kahirapan. Kung minsan di mo naman kasalanan, diyan ka naman na ipanganak, no? Di naman natin na pipili kung saan tayo napanganak. So, ngayon, ang gobyerno natin ay tutulong sa kanila sa pamamagitan ng 4Ps. At ganun din po ang gusto namin sa CSO na Compre o PPVR. No, kami ay tulay at kaagapay ng mamamayan. So itong gobyernong ito, nakita natin na tulay at kaagapay din sila ng ating mamamayan upang hindi malunod sa kahirapan sa pamamagitan ng 4Ps. At hindi lang po pera ang binibigay sa 4Ps, no? Sabi ng iba, ay napakapangit na yung 4Ps na yan kasi ginagawa mong namamalimos. Hindi po. Sa pamamagitan ng 4Ps, ang ating pamahalaan ay tinuturuan din yung ating mga parents, no? Ang ating mga magulang upang maging responsableng magulang. Dahil bago mo makuha yung perang ibibigay sa iyo, yung allowance mo ay kailangan dalhin mo yung mga anak mo sa health center. Number 2, kailangan inaalalayan mo sila sa pagpasok nila sa eskwela. Hindi sila po pwedeng maging absent. Kailangan 80% of the total school days na ipasok nila. So kailangan titignan mo, alalayan mo sila sa kanilang mga grado. At nilalayo din ang mga magulang dun sa mga masasamang bisyo. Di ba kung minsan walang ginagawa, tong-its ng tong-its. So pag nag-tong-its ka, nakita kang nag-tong-its, mawawala ka sa listahan. Hindi ka pwede. So wala ka dapat bisyo.
Kasama ba rin dyan, attorney, yung ano, kasi minsan meron yung counseling yung parent Opo. counseling na, di ba, may problema sila sa pamilya, sa asawa, sa anak. How to treat this kind of problem within the family. Kasama din yun para Meron pong regular na binibigay ang gobyerno natin ng tinatawag natin na Family Development Seminar. Doon sa Family Development Seminar, tinatawag na FDS, marami pong itinuturo. Hindi lang yung mga counseling na yon, kundi ang paglilinis, no? Magiging malinis ang kapaligiran mo at yung livelihood din. No, binibigyan din sila ng training and skills para magkaroon din sila ng livelihood program at matuto sila pagdating ng araw na tumayo sa kanilang sariling pagsisikap. So, ang ibig sabihin, ang 4Ps po, hindi lang pera ang binibigay, kundi binibigyan ka ng kakayahan at kasanayan at higit sa lahat, kamalayan upang makilahok sa pagpapatakbo at pamamahala ng gobyerno. Ng ating. Isa pa lang yun, attorney. 4Ps pa lang yun. 4Ps pa lang yun. Dagdag ko dyan sa 4Ps tama nga yun, yung pupunta sila sa health center, yung mga bata, hindi pwedeng maraming laman sa bituka at kailangan i-deworm. Meron pong mga programang ganyan. Opo, Pagka hindi daw dumaan ng ganyan, labas ka sa programa. At ang maganda po dito, makikita ninyo na ang budget ng gobyerno talagang dito ibinigay. So, ibig sabihin, hindi kung kani-kanino yan dumadaan, diretso sa tao. Yung tao mismo, yung beneficiary, siya mismo ang kumukuha. So, walang kaltas, ika nga, no? Walang kumukuha. At tingnan niyo po ito datos, no? Hindi po pwede itong pasinungalingan. Noong nagsimula yan sa pamamagitan ng noong kasing panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, pinanukala na yan. Pinanukala na yan ni na Secretary Dinky Soliman at saka noong secretary sila at si Secretary Mar Rojas. Pinanukala na yan. Ngunit noon, medyo hindi yata nila nagustuhan ang itong programa ito. Sa kanya 700,000 lang ang 700,000 lang ang na-cover, no? So, ngayon, ang nangyari ngayon, nung panahon ni Pinoy, so pinakita nila anong magiging epekto sa mga tao. At talagang magiging magandang epekto kasi nakakapagpaaral ka na ng mga bata ngayon, no? Lumaki po ito at talagang binigyan at binuhusan ng budget ng gobyerno. So, from 700 nung pagdating ng pamahalang Aquino, ng administrasyon Aquino, 700,000 lang yan. Ngayon ay 4.4 million families na ang covered niyan. From 6 billion pesos, ngayon 64.7 billion in 2015. So mas lalaki pa yan po. Baka umabot pa ng 100 billion yan sa 2016. I see. See? So ito ang pinagbubuhusan. Sabi nga, nag-i-invest tayo ngayon sa tao, sa pamilya. Yun po ang kagandahan. Ang kagandahan dyan, ma'am, in return, kumbaga yung pamilya, napaaral nila yung mga anak, pagdating ng araw at ito yung makakapag-aral at makapag-graduate, makapaghanap ng trabaho, hindi na siya bigatin. Hindi na siya bigatin sa lipunan, no? Oo. So, magiging productive sila. So, productive aside members. from 4Ps, attorney, meron pang Opo, isa pa pong pinakamaganda na gawa nitong gobyernong ito, programa ng Daang Matuwid ay yung tinatawag nating BUB. Okay, or bottom-up budgeting. Okay. Bago natin tatalakayin yan, ang BUB mukhang magandang programa yan, ay mayroon muna tayong paalaala. Huwag kayong alis dyan kasi marami pang maikwento sa atin. Kasi kwentuhan ito sa kapihan. Kaya makinig tayo lahat. Maraming dala ngayon si Attorney Alita sa atin, no? Para ating mapagmuni-munihan at mapagkwentuhan natin. Masarap kasi po yung kape nyo. Masarap ang kwentuhan. So huwag kayong alis, kami babalik. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipaubaya sa mga sakali. Bakit tayo magpapaakit sa mga kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang matuwid. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Isa si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar,
nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangan mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Mga napapanahong usapin sa Calabarzon. K2, dito, may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang ating mga kaibigan, Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2, dito, kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Sa DZJB 1458, may kay akong mamuhay na may takot sa Diyos, respeto sa kapwa at pagmamahal sa bayan. DZJB 1458, dito ka na sa may K. 1458 DZJB. I am the eye in the sky. Alas 4.31 mga kaibigan, 4.31 PM at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng SM Kalamba. Okay, tayo nagbabalik at ay meron pa tayo isang babatiin, no? Ang aking pamangkin, yung registered nurse yun, nandito, nagme-medical, kaya nag-text sa akin yung aking kapatid, biglaan lang ito, nasa Cebu ito, good luck sa inyo. Babatiin na rin natin si Ma'am Joanne de la Cruz na nasa Cubao ngayon, nasa Balay sila ngayon, nakikinig. Okay. At dagdag batay muna. At si Miss Mary Ann Luis from Cebu, Konsihal Mario Javier ng Kaboyaw at ang kanyang misis, nakikinig sila habang nagmamaniho ngayon. Miss Nelma Kismondo Javier at si Miss Action Lady Alice Katapang. Okay, yung mga nagmamaneho, yung kape, nasa inkan lang, mayroon magkape inkan. Okay, so na tayo nagbabalik si Tony Aleta Tolentino, ang ating guest ngayong hapon, at napag-usapan niya na isa sa magandang programa nating panggobyerno ay yung 4Ps at ngayon yung BUB or Bottoms Up Budgeting. Oo, kasi kaibigan Sen, madalas na napag-uusapan yung nababalita sa TV, na sa radyo, yung hindi masyado naintindihan kung ano ba yung talaga na itutulong ng 4Ps . Ang lagi lumalabas na balita ay yung negative effect daw. Diba? Kaya kailangan natin paalam sa ating mga kababayan, ano ba yung talagang tunay na siguro, objective nitong 4Ps na ito. Yun nga, nabanggit nga ni Tony, kasi siguro nung una, yun ang challenge, kasi sinasangla yung ATM, no? Pero ngayon nalalaman nila ang kahalagaan, siguro wala na yun masyado. Wala na po yun. Inalis na po natin sa listahan yung mga nagsasanla. Kasi meron na tayong inilagay na mga control systems, meron pong nagmo-monitor na sa kanila. At meron ngayong inilagay na mga parent leaders. So sila doon sa kanilang komunidad, meron silang isa na parent leader na tinatawag na talagang nagmo-monitor ng ginagawa ng kanyang mga miyembro. Yes, parang napakaganda. Yung parang ginagawa ng card MRI, di ba? Yeah. Ako naman i-share ko yung sinabi ni Attorney Tolentino, no? Yung parent leader. Nakakatuwa kasi nung nagkaroon kami ng barangay immersion sa Kibungan, sa Benguet, sa isa sa pinakamahirap na baryo, no? Or bayan, no? Sa Pilipinas. Nakita namin yung talagang malagang papel ng parent leader. Doon nga kami napabilib kasi kapag may isang problema, kunyari sasakyan lang doon sa mga kasama nila for a meeting, napakabilis. Sabi ko, matatalo yung parang chismisan sa barangay. Kasi yung parent leader, facilitator. Totoo po yun. So, ito po mga parent leaders na ito yung aming bilang CSO, no? Ito yung aming pinupuntahan upang tulungan sila na talagang magampanan yung kanilang responsibilidad bilang parent leader. At pag narinig nyo po sila, napakaganda, sasabihin nila sa inyo, dati, parang walang kwenta yung buhay nila, nandun lang sila, tong-its, o kaya radyo-radyo, kung ano-ano, chismisan, pero ngayon iba na. Nagiging responsable sila, sabi nga nung niya, sabi daw nung anak niya, hindi na daw po pwedeng mag-absent o kaya yung kanilang grade bagsak ng bagsak, kasi parent leader daw yung kanilang magulang, kailangan daw model sila. So, meron ding epekto po yan sa miyembro ng pamilya. Nagkakaroon ng halaga ang kanilang buhay. Alam nila may halaga sila at may boses sila, pinapakinggan sila nitong pamahalaang ito. Ito po ang gusto nating ipagpatuloy.
Ma'am, ano naman natin yung sa bottom-up budgeting? Ano po ba ito, ma'am? Ayun. Para malaman ng ating mga tagapakinig. Okay. Kumisan kasi nagkakamali ba sinasabi bottoms up? Iba po yung bottoms up, no? Saan ba yung beer? Oo. Baka yun eh. Oo. Mamayang gabi pa ho yun. Ngayon eh, ang tatalakayin yun sa bottom up budgeting. Bakit naging bottom up budgeting? Kasi po, ang mangyayari dyan, yung budget, na panukalang budget, manggagaling sa baba. Aakyat yan sa taas, no? Hindi kamukha nung isang tinatawag na prinsipyo ng budgeting sa economics and finance, top to bottom naman yon. So, dun sa top to bottom, yung boss, no, yung nasa taas. Kunyari, mayor, presidente, congressman, etc. Kami ang magsasabi sa inyo kung saan anong proyektong gusto namin, yun lang ang ilalagay namin. So, ang pera ng bayan, dito namin ito gagamitin o gugugulin. Kunyari, ang gusto ko, panay waiting shed, so waiting shed lahat yan. Bawat corner, no, may waiting shed. O kaya, lamppost ang gusto ko, street post, ganon. Pero ngayon, dito lamang sa Administrasyong Aquino o daang matuwid na pamamahala, nagkaroon ng ganitong programa ng bottom-up budgeting kung saan ang mismong komunidad, no, ang mga magsasabi ang magtutukoy o tutukuyin nila kung ano ang proyektong gusto nila. Ang isang proyekto na talagang makakatulong sa kanila sa komunidad. Ito ang kanilang ipapanukala through the LPRAT, no? All the local poverty reduction action team. Yan. So lalahok sila doon sa pamamagitan ng tulong ng mga CSOs, no? So lalahok sila ngayon doon, tinutulungan namin, ano ba upang tukuyin nila kung ano yung proyekto. So sasabihin nila sa amin, dito sa Halang, let us say, Barangay Halang ng Kalamba, ang gusto namin dito ay patubig. Kunyari, no? Gusto namin magkaroon ng poso. Kasi masyadong mahirap ang tubig. Kunyari, gano'n, no? Kunyari lang yan. So kung yun ang papanukala natin so the LPRAT and bottom-up system. Magkano ang budget na ito, ganitong magagastos ng gobyerno. So pagkatapos nun, isasama ngayon ng ating pamahalang lokal ito sa kanilang budget. So, isipin natin, no, ngayon lang nagkaroon ng boses ang mamamayang Pilipino upang tukuyin kung anong proyekto ang gusto nila, kung saan gagamitin ang pera ng bayan. Ito ang tunay na demokrasya. Makikita natin boses ng bayan, naririnig talaga natin. Kunyari, dito gusto namin mga waste, no? Waste for cash, no? Trash for cash. Okay, so maglilinis lahat dito ang mga tao and then i-convert nila ngayon itong mga trash na to into fertilizer, no? Okay. So sasabihin nila magkano ang gagastusin. So ibibigay natin ngayon, ibabato uli natin sa ating local government. So may pondo yan. So ang pondong ito aaprubahan. Meron silang ma'am sinasabi na ubas. Yung ugnayan ng barangay at simbahan. Yun ba'y kasama din yan? Hindi po. Ang ubas po ay isang proyekto lang ng gobyerno upang mag-monitor. So meron din pala check and balance. Parang auditor. In other words, itong kasi hindi ka lang ang mamamayan dito, other BUB, ay hindi lang nakikilahok sa pagtukoy. Okay, so tinukoy mo na. Okay, inapprove na yung budget mo. Kailangan bantayan mo ngayon kung paano i-implement itong proyektong ito, no? Sino ang magi-implement? Okay? At magkano ang inaprobuhan dito? Paano ang pag-implementa nitong proyektong ito? So, kayo rin ang magmo-monitor. So, yung ubas, tinuturuan ng ating mga kababayan, no, sa baba ng mga komunidad na i-monitor nila ang mga kanitong klaseng panukala na proyekto. So, kasama pa rin sila sa programa. Yes. So, planning, kasama sila sa planning, execution, and monitoring. And then the fourth is evaluation. You evaluate how the project was implemented. Titingnan ninyo, tutukuyin, ay ano bang magkakamali, ano bang weakness, etc. So, natututo lahat ng komunidad. Sila mismo, no, ang gumagawa na. So, yung pong sinasabi nung, sorry, I have to say it, no? Yung sinasabi ng ibang kandidato na tayo ang mag-ayos.
ginagawa na po natin to eh. No? Kumbaga sila, sinasabi pa lang, pinopromisa, no? Pinapangako, walang maiiwan. Ito ho, ginagawa na natin. Wala nang naiiwan dito, kasama na't lahat. No? Ang boses ng mamamayan, kasama ang pinakanandun sa laylayan ng ating komunidad. Sila na ngayon ang kasama natin sa pagbabudget. Hindi na natin sila iniwan. So yung mga pangakong ganon, irrelevant na yan dahil ginagawa na nitong pamahalang Aquino under sa pamamagitan ng daang matuwid na pamamahala. Yun ma'am ay talagang mula sa Apare hanggang Hulo. Opo. Opo. Lahat ng bayan, lahat ng syudad. Totoo po yun. Nandyan na lahat yan. Yung BUB is being implemented and as sabi ko nga, this is the only administration that gave the power, that shared the power, no, to plan, implement and monitor the budget of the country or the pondo ng bayan sa mamamayan. So, ma'am, this is done yearly, ma'am. Yearly po. Kamukha nitong 2015, ito'y tinapos yung BUB noon 2013 pa. Tapos na yon. Okay. So, ma'am, dalawa yon. Parang community-based siya. May participation yung mga community dahil tinuturuan din sila. Merong nagsusupervise coming from the government. And then, nagle-learn sila. Yes. Diba? Out of it. Ibig sabihin, unang-una, community-based and then, they-learn. So, ito yung isa sa pinakamaganda na nangyayari, no? Participative yung sir. Mabanggit ko rin attorney, no, at mga kaibigang Sol, Robert at kaibigang Zen, no, na pagtanungan natin ng ating CTDILG director, no, Lenny Bautista. Opo. Na there are 132 na pilot implementation project doon sa tinatawag nilang baseline competency assessment, ma'am, na ginagawa ng ating Department of the Interior and Local Government. Pero mapalad po tayo dito sa Calabarzon kasi dalawa po ang napili doon sa 132 nationwide. Ito po yung sa Imos, Cavite at ang Calamba City mismo. Kaya ang kagandahan dito nung na-share sa atin ng ating representative, yun nabanggit ni Attorney Tolentino nga, yung CSO, meron tayong media group na member ng LPRAT na CSO. So nag-share siya na yung Local Government Academy ng Department of the Interior, tinuturuan sila, ina-assess sila kung ano yung mga nabanggit na rin attorney nito yung kakayahan para ma-improve yung kakayahan nila, parang maisulong yung kagalingan nila. Kasi hindi naman porket nasa baba sila, wala na silang alam. So may mga kakayahan yan. Kasi sila din yung nakaintindi doon sa tunay na sitwasyon sa baba. Opo, totoo po. Kaya sila yung tinatawag. In fact, nabanggit na, I mean, to the credit of course, the Honorable City Mayor natin, no, Timmy Chipeco, sinabi niya na frontliners nga sila yung barangay. Sila yung, kumbaga, ramdam nila kung ano yung sitwasyon sa baba. Kaya yung nabanggit nga ni attorney na BUB, yun yung grassroots participatory budgeting process na talagang sila involved sa budgeting dahil sila yung nakakaalam kung saan pwedeng ilalagak yung pondo na kailangan nila. Opo, ito po, di ba, ito po yung tunay na demokrasya, talagang galing sa tao. At saka may nabanggit si Mayor, sinabi niya moving forward, moving on, na hindi lang sa isa, continuous yun. Tuloy-tuloy dapat yun. Para ang improvement kasi, hindi lang sa isang not only one time, kailangan continuous yun. Opo. Okay, bigyan po natin ng daan yung ating mga texters, no. May tanong sila kay Attorney Aleta at nang tanong nila, Attorney, pwede nyo po bang ipaliwanag kasi yung binanggit nyo kanina ay mga programa ng nasyonal. Yung mga local government units po ba, paano nagiging maayos ang pag-assist sa amin? Pakisagot lang po. Yung parang transparent and accountable LGU to, Attorney, yung kaninang nabanggit. Ang mga LGU po under the Local Government Code, meron din silang tinatawag na transparency and accountability. At yan po ay unang isinulong noon ng namayapang si Secretary Jesse Robredo at tinuloy naman ng ating Secretary Mar Rojas. So nagkaroon din po dito, ito pong LPRAT, sa LGU po yan pumapasok. So in other words, talagang diretso din yan. So kung ano ang programang gusto ng tao, ipapasok yan. Sabi nga, si Mayor Timmy Chipeco, sinabi nga niya na talagang pinababayaan niya yung mga komunidad na sila talaga ang magtukoy. So, yun po ang importante. At under the Local Government
code po, meron tayong tinatawag doon na Seal of Good Housekeeping, no? At ngayon yun Seal of Good Local Good Governance na ngayon ang tawag. So doon po makikita ninyo yung serbisyo, minomonitor ng DILG, ang ginagawang serbisyo ng local government sa taong bayan. Gaano ba kabilis? Number 1, meron ka dapat citizens charter na tinatawag, no? So, dyan po, dapat sa ating lahat ng pamahalaan ng local government, nakalagay yung citizens charter. Ano yung citizens charter? Nakalagay po doon yung procedure ng lahat ng mga gagawain at pangangailangan ng bawat mamamayan. At pagkatapos nakalagay din kung ilan, gaano katagal. Kunyari po, pagkuha ng lisensya ng business permit. So, paano po nakalagay dyan? No? Ano-anong mga dokumentong kinakailangan at kanino ka pupunta at pagkatapos gaano katagal. So, itong klaseng ganong polisiya na inilagay para sa mga local government units nagsisiguro, no, para tayo ay makakuha ng mabilis na serbisyo sa ating local government. Isa po 'yan, no? And then kailangan para magkaroon ka ng Seal of Good Housekeeping, ilalabas mo yung budget mo. Parati mo pong ilalabas yung budget mo, no? Quarterly yata yan, kailangan ilagay mo yung budget mo at kung saan ginamit ang budget mo. Number 3, i-announce mo din po kung ano ang mga proyekto mo para sa susunod ngayong taon na to at kung ano-ano, no? At kung ano-ano, sino ang nagbidding. Pati po yung mga nagbidding, nakalabas na pinapalabas yan, yung mga proyektong binid, at sino ang nanalo sa bidding at magkano pinapalabas po yan. So sigurado tayo na nandyan ang transparency and good governance. So ibig sabihin dyan, attorney, yun na ang parang grading system nila, no? Pag pumasa ka dyan, o nandun, magaling ka na leader. Isa din yan, basihan natin sa dun sa SLG. Natin, no? Seal of Local Governance na, okay, yung sinabi nga natin, sinabi mo kanina, attorney, na bibigyan natin ng guide ang mga tao, no? Sa pagpili. Sinong pipiliin natin later on pagdating na sa selection? So, isa na siguro dito kung sino yung nabigyan ng Seal of Local Governance. Ay, magaling siya pwede mamahala. basihan nila. Okay. Mga kaibigan, nandito na po tayo. 12 minuto bago tayo magtapos sa ating programa. At bago niyan, magbibigay daan muna tayo ng ilang mga paalala. In the sky, looking at you. Siguradong may kakayahan. Siguradong walang ibang interes kundi ang bayan. Napakalaki ng nakataya para ipaubaya sa baka sakali. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? Ang taong ito walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang patuloy. Anak ako ni Mar. Anak ako ni Mar. Si Mar Rojas, ang aming ama. Kasi si Mar nagpalaki ng BPO at call center sa Pilipinas. Dahil kay Mar, nagkaroon ng magandang trabaho ang milyong Pilipino. Pati ang pamilya namin, umasenso. Di na kailangang mag-abroad. Di na malalayo sa mga mahal sa buhay. Kaya proud kami. Anak ako ni Mar. Bilang kabataan, May K kaming ipahayag ang aming opinyon at saloobin. ikaw, may K ka ba? DZJB 1458, dito ka na sa may K. Yes mga kaibigan, alas 4:49, 11 minuto bago tayo matapos sa programang ito. At attorney, may mga tanong, no? Nabanggit nyo kanina na yung 2010 ay tumulong kayo dito sa People Power Volunteers for Reform. At ngayon ay nakikita nyo na ngayong kasalukuyan. At alam naman natin, alam ng mga kababayan natin, mga tagapakinig, ay next year eleksyon na, mag-ano na naman ang mga mamamayan ng bagong leader. Ano po ba ang sa panig ninyo, ano po ba ang pulso ng Kompre at ano pang gustong mangyari ng Kompre?
Okay po. At sinabi po natin na sinuportahan natin ang Daang Matuwid. At ngayon alam natin na ang Daang Matuwid ay nagpapatuloy na at ginagampanan ang lahat ng pangako ni na President Noy Aquino. At syempre, dahil nakikita natin yung magagandang nagawa nito, ang gusto natin ay pagpatuloy ang Daang Matuwid. So, kami po, ito po ang aming isinusulong ngayon. So, umiikot kami upang gabayan ang ating mga mamamayan kung paano ang tamang pagpili ng susunod na magiging presidente at vice-presidente natin o kung sino ang mamumuno sa ating bayan para maipagpatuloy ang Daang Matuwid. Dahil alam po namin itong 2016 election is ang crucial election. No, marami po ang nakataya dito sa halalang ito. Ang tanong kasi, magpapatuloy ba ang pag-unlad ng ating bayan? Magpapatuloy ba ang anti-corruption campaign natin? Yung mga alam naman po natin, itong administrasyon lang na ito ang nakapagpakulong ng mga malalaking tao na nagnakaw, no? Na sinabi nila na nagnakaw sa kaban ng bayan. Nung araw po, ang mga nagpapakulong lang yung mga maliliit na tao na magnanakaw. Pero itong makita nyo po, itong administrasyong ito, nakapagpakulong tayo ng mga lalaking tao. So ayaw na nating magbago. Yung gusto natin, pantay-pantay ang ating batas, no? Kaya maliit ka, kaya malaki, pag nagnakaw ka, ipakulong. So ito ang gusto nating mga reforma na gusto nating ipagpatuloy. At nangangamba kami na kung iba ang magiging presidente at magkakamali tayo, babalik na naman tayo sa mga yung mga nakaraang gobyerno na panay corruption lang. No, kung makikita niyo po ngayon, hindi naman perfecto. Meron pa ring mga sinasabing pagkukulang, pero itong mga pagkukulang na to, kung kukumpara mo dun sa mga pagkukulang noon, napakaliliit lamang. So ito ang mga pwedeng napakadaling ayusin, no? Napakadaling ayusin, pero makita niyo po ngayon wala namang ganyan na billion ang corruption, kamukha nung CTE deal, kamukha nung fertilizer scam. Lahat po nito, wala pong ganun ngayon. Maliliit yung mga sinasabi nila, no? At napakadaling ayusin yan. So, paningin po namin, kailangan kwalipikado ang ating susunod, no? Ang pipiliin natin na presidente. So ang kompre po, umiikot po kami upang magbigay ng mga voters education at gabayan ang ating mga mamamayan sa kanilang pagpili. Tama-tama po, attorney, may nag-text po no. Saan po, kanino po sila makikipag-ugnayan para mag-undergo ng seminar doon sa kompre, yung katulad ng sinasabi niyo na umiikot kayo para i-guide sila. Kanino raw po sila makikipag-ugnayan? Saan opisina? Anong numero ang pwede nilang tawagan? Ayon sa okay. Ang headquarters po natin sa St. John and Paul Colleges dito sa Halang, no, sa Pamana Compound po. At hanapin po si Miss Eileen o si Miss Karen. At ang telepono natin 834-6732. Yan po ang aming telepono doon. At by the way, bilang CSO din po at katuwang ng ating pamahalaan, sa St. John and Paul Colleges po, nagbibigay din kami ng scholars from high school and college. So kung meron po sa inyong may gustong mag-aral na wala kulang ang inyong pang-tuition, pwede din po kayong pumunta doon for a scholarship or educational assistance program. Yan, narinig nyo mga kaibigan, no, napakagandang balita niyan. At syempre, 6 na minuto bago magtapos ang ating programa, kaibigan Sen, may mga kailangan pa tayong tanong kay attorney o mga iba pang... hingin na lang natin si attorney yung kanyang mga, para sa ating mga nakikinig, yung salita, kasi mayroon pa tayong isang dedication sa ating mga tagapakinig. Yung nag-request na ating mga listener. Okay. Sige, attorney, huling mensahe po nito sa ating mga kababayan namin na mga nakikinig sa atin, tingnan po natin ng buong puso at honesty, no? Tingnan natin, tuusin natin ang mga nakaharap sa ating mga kandidato ngayon. Ano po ang kailangan natin sa isang napakagaling na mamumuno na isang presidente? Kailangan bang maganda? Kailangan bang popular?
ano ang kailangan natin? Di ho ba ang kailangan natin? Number 1 ay proven honesty o napatunayang matapat. Ito po, ibig sabihin ay nanilbihan na, matagal nang naninilbihan sa gobyerno at wala ni isang bahid ng corruption. Number 2, kasi po kung corrupt yan, mawawalan yung pera ng gobyerno, mapupunta sa kanila. No? Number 2, kailangan po ay may karanasan at kakayahan. No? Hindi po pwedeng lagay sa bangid ng alanganin ang ating bayan. Trilyong pera po ang hawak ng magiging presidente at napakalaki ng haharapin nating challenges sa 2016. So, kailangan po may experience and competent. Okay, yan. Salamat, attorney, sa yung time na binigay sa atin, no, para sa ating mga tagapakinig. At ngayon ay... Play natin muna yung oras na. Okay. Tapos pangunin yung request para tamang... yung request na tamang nakaabang na yung request. Yung oras na, tapos tayo... Pwede nga i-diretso na sa request eh. Pwede yan, Karowen. I-diretso na lang natin yung ating na request. Mga kaibigan. Dahil ay Friday ngayon, no? Mahirap tanggihan yung request. Mga kaibigan, yan po ang naging guest natin sa ngayong araw, si Attorney Aleta Tolentino po. At sa mga susunod na mga programa natin ay maaaring pa natin siya imbitahin para naman sa karagdagang pang impormasyon na kailangan natin para magkaroon tayo ng idea, kasi hindi pwede yung basta narinig lang. Kailangan nating mapatunayan yung may detalye at may basihan po, mga kaibigan. Hindi pwede yung kung ano lang sinabi ng isang popular o ano man. Kailangan nating matuto, malaman natin yan, mga kaibigan. At syempre, piniplay na ni kaibigang Rowen ang ating 3 minuto, mga kaibigan. Habang mo dyan, Sol, mayroon pa nagpapabati dyan. Yes, habang naka-standby, babatiin muna natin. Ito ay nakikinig talaga sa atin ngayon via online. Ito si Attorney Alan Bisario, ang Regional Director ng Caraga Region ng Civil Service. Kaklase ko ito ng college, At si Mr. Mr. Arnel Bulan. Yan. At syempre, yung iba pa, babatiin natin, yung mga nakikinig sa atin, sila si Colonel Pax Munoz at sila si Colonel Chito Bersalona. Okay, yung mga Regional Tripartite Wage and Productivity Board na Region 4A, nandyan sa halang. Ang ating Board Secretary, si Atty. Rico Ariel Soriano. Magandang hapon kayo sa inyo dyan. At na 2 minuto po bago tayo magtapos, mga kaibigan, hindi natin palalampasin ang laging paalala ng K2 dito. Lagi nating paalala, maging matalino, huwag magpadalos-dalos. Muli, ako po ang inyong kaibigan, Robert Maico. Okay, tayo na naman ay magpapaalam sa ating mga ka-K2 dito sa DCJV 1458 at tayo ay muli magkita-kita mula sa araw na Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutan pakinggan ang susunod na programa, ang Gabay Tahanan ni Mami Esther. At salamat din sa ating mga co-pilot na sila Bernie Bermalino at Rowan Pagar. Mga kakito dito, this is your friend, kaibigan Sol Lozano saying goodbye. Diyos mabalos sa indong gabos, mga tuga. Isang makabuluhang Friday sa ating pagninilay at bago magsaya, para sa weekend, tandaan po natin ang paglilingkod sa kapwa ng tapat at matuwid, ang isang ikasasaya ng Panginoon. Yes. Okay, itong kaibigan yung Sen, nagsabi sa inyo, till next week, magkita ulit tayo. Okay, thank God it's Friday. Sige, isa pa. Pagdating ng 5, go tayo. Okay, andito naman kami at next week magkita ulit tayo yung tropang K2 dito! Walang iba kung sasarap sa pagtikim ng dating. Sana ay
napapanahong usapin sa Calabarzon. K2 dito, may kasiyahang dala para sa inyo. Hatid ang iba't ibang tema ng programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kasama ang ating mga kaibigan Robert Maico, Sol Lozano at Zen Trinidad. K2 dito, kapihan, kasiyahan, diskusyonan at dedikasyonan sa DZJV 1458. Kaibigan mo. Ako'y kaibigan mo, nakahandang lumamay sa'yo. Kahit ano pa man ang kalagayan mo, sa bagyo man suliranin ay kaagapay, kabiguan man o tagumpay, magkakapit kamay sa dalangin ay ating itataas. Handog ay paglilingkod sa bayan at sa Diyos. Hatid ay katotohanan at pagbabago. 1458 DZJV. Nais kong mamuhay ng maayos at may takot sa Diyos ang aking mga anak. Nais